Magandang araw bilang bahagi ng unang araw ng F21 mission. Matapos nga ang ating mga kapitbahay, ay dito naman tayo dumiretso sa Maragook, Gloria, kung saan nakatira si Nanay Irene Villarba. Pagdating ko nga din sa kanilang bahay ay napansin ko agad na napakahirap talaga ng kanilang kalagayan. Hindi ko inaasahan na ganito yung sitwasyon at ang kanilang kahilingan lamang ay magkaroon nga ng wheelchair. Dahil na nga daw si nanay na bedridden, kaya nagkaroon na siya ng sugat sa kanyang likod na naging sanhi ng infection sa kanyang buto. Si Nanay Irene ay 81 years old na at dahil na rin nga sa kanyang edad ay marami na nga siyang nararamdaman at ayaw na nga rin ito magpadala daw sa ospital. Kung si nanay ay malakas pa ang pandinig, si tatay naman ay medyo mahina na rin daw ang pandinig ni tatay. Bigla ko ngang naalala ang aking lolo din at ang aking lola. Na ang aking ang lola ay laging ngang nasigaw pagkausap ang aking lolo at ang aking lolo ay hindi nga makarinig. Maya-maya away na sila. Ang mag-asawa nga naman hanggang pagtanda ay hindi mawawala ang away. At aking nga tinanong si nanay kung sakaling babalik ako dito ay ano ang kanyang request, ano ang kanyang kahilingan. Ay natatawa lamang siya at tinatanong si tatay. At si tatay naman, ang kanyang sagot lamang ay wheelchair. Ang gusto daw talaga niya ay wheelchair. At kaya ayon, habang ina-assemble nga doon sa labas ang wheelchair, pina-assemble ko na para hindi na mahirapan ang dalawang matanda. At try na rin sa aking mga kasama para sigurado na maayos at matibay ang kanilang gawa at baka nga mamaya ay lalo na't kaming hindi nakatulong at nalaglag pa ang matanda. Ito nga dati ang ginagamit daw na pinakang wheelchair ni nanay, kaya lang ay ilang beses nga rin daw na out of balance si nanay dahil nga rin sa kanyang edad ay medyo mahina na ang katawan. Kaya ang wheelchair talaga ang kanilang number 1 request sa F21 mission. At hindi lang yan, syempre binigyan din natin sila ng parang ang aking lola at lolo, kailangan meron ang dalawa, meron kay lolo at meron kay lola. Ano, meron ako binigay sa inyo yung 500 na, ito naman para naman kay tatay. Alam ko naman kung wala pong ano man. Pero huwag nyo naman iinom ng alak yan. Hindi na inom? Ano, pagkain na lang po, ano? Opo, pagkain na lang. Yung kay nanay, meron din si nanay. Saan yung kay nanay? Baka malimutan mo. Oh, ito yung sa'yo. O diba, nakangiti na si nanay at si tatay. Ngiting parang walang karamdaman. Ang gamot talaga ng ating mga lola at lola ay pera. Kaya kung may karamdaman ng ating mga lola at lola, kapalan mo ng pera sa noo at saka sa mga tuhod-tuhod. At bago nga kami umalis ay amin munang ipinag-pray si nanay at si tatay sa pangunguna ng aming pastor na si Pastor Abet Gala ng Crisis Coming Church. Dahil nahabag ako kay nanay at tatay, sila ay aking babalikan. Babalik ako upang maghatid muli sa kanila ay magpapangiti.